10 mga nakakatakot na bagay na natuklasan sa kilaliman ng dagat. Ang karagatan ay nananatili pa ring misteryoso. Ito ay sapagkat marami pa ring mga bagay ang hindi natutuklasan na nagiging palaisipan lalo na sa mga sayantipiko. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang natutuklasan ang mga lihim sa ilalim ng dagat na kung saan ay nagdudulot ito ng takot sa mga tao. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bagay na nadiskubre sa ilalim ng karagatan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Octopus Nursery. Sa kailaliman ng karagatan ay natuklasan ng mga sayantipiko ang isang tanawin na tila mula sa isang kakaibang mundo. Ito ay isang lugar kung saan libu-libong octopus ang nag-aalay ng kanilang buhay para sa susunod na henerasyon. Tinawag itong Octopus Nursery, isang natatanging pagtuklas na sumasalamin sa kagandahan at kahirapan ng kalikasan sa kailaliman ng dagat. Noong 2018 ay isang grupo ng mga mananaliksik mula sa Monterey Bay Aquarium Research Institute o MBARI ang nagsagawa ng ekspedisyon gamit ang isang remotely operated vehicle o ROV sa Davidson Seamount, isang underwater volcano na matatagpuan malapit sa baybayin ng California. Sa lalim na halos 3,000 meters ay nadiskubre nila ang isang nakamamanghang eksena. Libo-libong ina na octopus o Mus Octopus robustus ang nagsama-sama sa isang matarik na pader ng bato at bawat isa'y nakadikit sa kanilang mga itlog na maingat nilang binabantayan. Kaugnay pa nito, ang Mus Octopus robustus ay isang uri ng deep sea octopus na kilala sa kanilang matinding dedikasyon bilang mga magulang. Sa Octopus Nursery, ang bawat ina ay nakaupo sa kanilang mga itlog na nakadikit sa mga siwang ng bato. Ang lugar ay hindi basta-basta dahil matatagpuan ito sa paligid ng mga geothermal vents o mga butas sa lupa kung saan dumadaloy ang mainit na tubig mula sa ilalim ng karagatan. Ang mainit na tubig mula sa geothermal vents ang nagbibigay ng tamang temperature para sa mabilis na pagpapapisa ng mga itlog. Ngunit hindi ito isang perpektong tirahan. Kasabay ng init na nagbibigay buhay ay may dala rin itong panganib. Ang lugar ay punong-puno ng mga predator at mikrobyo na maaring magdulot ng pinsala sa mga itlog o sa mga inang pugita o octopus. Samantala, ang pinakakilalang aspeto ng Octopus Nursery ay ang hindi kapani-paniwalang sakripisyo ng mga inang pugita. Kapag nailatag na nila ang kanilang mga itlog ay iniiwan nila ang lahat ng iba pang pangangailangan, pati na ang pagkain. Nanatili silang walang galaw, buong tapang na binabantayan ang kanilang mga itlog mula sa mga panganib sa paligid. Ang pagbabantay na ito ay tumatagal ng maraming buwan at sa oras na mapisa ang mga itlog, ang mga ina ay nanghihina at namamatay. Number 2. Siberian Lake Monster. Sa Siberia ay may isang lawa na hindi lang kilala bilang pinakamalalim sa mundo kundi isa rin sa pinakamatanda. Ito ang Lake Baikal. Ngunit bukod sa natural na ganda nito ay nakilala rin ito dahil sa isang nakakatakot at misteryosong kwento tungkol sa tinatawag na Siberian Lake Monster. Matagal nang umiikot ang mga kwento ng mga katutubong buryat tungkol sa halimaw sa Lake Baikal. Tinatawag nila itong Lusodkan o dragon ng tubig. Ayon sa kanila, ang halimaw na ito ang tagapagbantay ng lawa. Ngunit kung galitin ito o sirain ng kalikasan ng lawa ay maaari nitong ipahamak ang sino mang mapalad na nakakatagpo nito. Pero habang tumatagal, ang mga alamat na ito ay naging mas kilala. Maraming tao ang nagkaroon ng takot at curiosity kung kaya't nagpatuloy ang mga kwento hanggang sa makabagong panahon. At noong 1980s ay isang grupo ng mga Soviet diver ang ipinadala para magsagawa ng pag-aaral sa ilalim ng Lake Baikal. Ayon sa ulat, sa gitna ng kanilang misyon ay nakakita raw sila ng mga kakaibang nilalang. Ang mga ito ay may anyong tao, may taas na halos 3 meters at tila nakasuot ng mga pilak na damit. Sinasabing mabilis lumangoy ang mga nilalang na ito sa sobrang lamig na tubig. Nang sinubukan nilang lumapit ay biglang bumigat ang pressure ng tubig sa paligid, dahilan para maaksidente ang ilang diver. Matapos ang insidente ay itinago raw ng gobyerno ang mga ulat, kung kaya't mas lalo pang naging misteryoso ang kwento. Bagamat maraming kwento ang nagsasabi tungkol sa halimaw, wala pa ring malinaw na ebidensya na nagpapatunay na ito'y totoo. Ngunit totoo rin na ang Lake Baikal ay tahanan ng maraming kakaibang hayop. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Baikal seal, na nag-iisang uri ng seal na nabubuhay sa sariwang tubig. Bukod dito, may mga ulat din ng misteryosong mga liwanag na nakikita sa lawa, lalo na sa gabi. Ang mga liwanag na ito ay madalas iniuugnay sa UFO sightings na nagpapalakas ng paniniwala na may kakaiba sa Lake Baikal.
Ang kwento ng halimaw sa Lake Baikal ay naging bahagi na ng alamat at kultura ng lugar. Maraming tao ang naaakit sa lawa. Mula sa mga adventurer na gustong tuklasin ang misteryo nito hanggang sa mga sayantipiko na nais maintindihan ang kakaibang likas na yaman nito. Number 3. The Blue Hole. Sa kalagitnaan ng karagatan ng Belize ay matatagpuan ang isang mahiwagang hukay na tila pintuan papunta sa kailaliman ng mundo. Tinatawag itong Blue Hole, isa sa pinakamalalaking underwater sinkholes sa mundo. Sa unang tingin ay nakamamangha ang itsura nito, ngunit sa likod ng kagandahan nito ay nagkukubli ang mga lihim na nagpapaalala sa tao na hindi lahat ng maganda ay ligtas. Ang Blue Hole ay isang natural na underwater sinkhole, isang lugar kung saan bumagsak ang lupa libu-libong taon na ang nakalipas. Bukod dito, ang Great Blue Hole ng Belize na pinakatanyag sa lahat ay may sukat na halos 300 meters ang lapad at 124 meters naman ang lalim. Dahil sa sobrang lalim nito ay nagkakaroon ng kakaibang kulay ang tubig dito, matingkad na blue sa mababaw na bahagi, ngunit nagiging halos itim habang lumalalim. Kaugnay pa nito, ang Blue Hole ay nabuo noong panahon ng Ice Age, nang mas mababa pa ang sea level. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang ilalim ng Blue Hole ay dating isang tuyong kuweba bago ito natakpan ng tubig nang magsimulang matunaw ang mga yelo at tumaas ang tubig dagat. Bagamat matagal nang kilala ng mga lokal na mangingisda at mamamayan ng Belize ang Blue Hole, ito ay naging tanyag sa buong mundo noong 1971 nang bisitahin ito ng kilalang explorer na si Jacques Cousteau. Sa tulong ng kanyang barkong Calypso ay inaral ni Cousteau ang hukay at pinatunayan niya ang pinagmulan nito bilang isang sinaunang limestone cave. Natagpuan niya ang mga stalactites sa kailaliman, patunay na ang lugar ay minsang nasa itaas ng tubig bago ito naging bahagi ng dagat. Ang Blue Hole ay parang isang kakaibang mundo sa ilalim ng dagat. Sa mababaw na bahagi nito ay makikita ang mga coral reef at iba't ibang uri ng isda tulad ng reef sharks, hammerhead sharks at bull sharks. Subalit habang lumalalim ay unti-unting nagbabago ang tanawin. Sa lalim na humigit kumulang 90 meters ay halos wala nang nabubuhay dahil sa kakulangan ng oxygen at mataas na concentration ng hydrogen sulfide na isang gas na nagdudulot ng toxic na kapaligiran. Ang madilim at malamig na bahagi ng hukay ay tila tahimik na libingan na nagpapakaba sa sinumang pumapasok dito. Number 4. The Yonaguni Complex. Sa ilalim ng tubig malapit sa isla ng Yonaguni sa Japan ay natagpuan ang isang kakaibang estruktura na nagbigay ng malaking palaisipan sa mga siyentipiko. Tinawag itong Yonaguni Monument o Yonaguni Complex, isang underwater formation na hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung ito ba'y gawa ng tao o likas na nabuo. Pero sa kabila ng malalaking debate ay nananatiling misteryoso ang estrukturang ito na tila nagtatago ng mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Noong 1986 ay isang Japanese diver na nagngangalang Kihachiro Aratake ang naglalakbay sa paligid ng Yonaguni Island upang maghanap ng bagong dive spot. Habang sumisid siya ay nadiskubre niya ang isang estruktura sa ilalim ng tubig na kakaiba ang anyo, may hugis na parang hagdan o pyramid. Sa unang tingin ay inakala niyang natural lamang ito, ngunit nang masuri niya ang hugis at linya nito ay tila gawa ito ng tao. Mula noon ay naging sentro ng pansin ang lugar na ito para sa mga mananaliksik at explorer sa buong mundo. Maliban dito, ang Yonaguni Complex ay binubuo ng malalaking bato na mukhang perpektong inayos. Ang ilan ay may anyong hagdanan, terrace at platform na tila bahagi ng isang napakalaking templo o gusali. Ayon sa mga pagsusuri, ang estruktura ay halos 25 meters ang taas. Sa unang tingin ay parang imposibleng natural lamang itong nabuo. Ngunit may mga eksperto na naniniwalang ang hugis nito ay maaaring resulta lamang ng natural erosion o pagguho ng bato dahil sa malakas na alon at hangin sa ilalim ng dagat. May dalawang pangunahing opinyon tungkol sa pinagmulan ng Yonaguni Complex. Ayon kay Dr. Masaaki Kimura, isang marine geologist, posibleng ito ay ginawa ng tao mahigit 10,000 years na ang nakalilipas. Kung tama ang kanyang hinala, ito'y maaring bahagi ng isang sinaunang kabihasnan na nawala matapos ang Late Ice Age. Ang hugis at disenyo ng estruktura ay nagpapakita ng kaalaman sa arkitektura na tila mas advanced kaysa sa iniisip natin para sa panahong iyon. Sa kabilang banda, may mga eksperto tulad ni Robert Schoch na naniniwalang ito'y natural lamang na nabuo. Para sa kanila, ang mga matutulis na angle at perpektong linya ng Yonaguni ay simpleng epekto ng natural na pagguho.
Number 5. Ancora Sista Twista. Sa ilalim ng tahimik at madilim na karagatan ay natagpuan ng mga divers ang isang kakaibang bagay na nagdala ng misteryo at takot. Ito ang tinatawag na Ancora Sista Twista. Ang Ancora Sista Twista ay isang uri ng anchor na ginagamit para patigilin ang mga barko sa dagat. Pero hindi ito tulad ng mga karaniwang anchor. Ayon sa mga eksperto, ang anchor ay posibleng mula pa noong 17th century, isang panahon kung kailan laganap ang paniniwala na ang dagat ay pinamamahayan ng mga Diyos at nilalang na kailangang igalang. Kaugnay nito, maraming haka-haka ang lumabas tungkol dito. Sinasabi na ginamit ito sa ritual ng mga sinaunang mandaragat para mag-alay sa mga Diyos ng dagat. Naniniwala sila na ang ganitong seremonya ay makakapagbigay sa kanila ng proteksyon laban sa malalakas na alon at bagyo. Dahil dito, ang anchor ay naging simbolo ng takot at paniniwala ng mga tao sa kapangyarihan ng kalikasan. At noong 2017 ay isang grupo ng mga divers mula sa Norway ang naghahanap ng mga lumubog na barko sa North Sea. Sa lalim na halos 400 meters ay nakita nila ang Ancora Sista Twista. Ang lugar na ito ay kilala sa mga shipwreck mula sa iba't ibang panahon. Ngunit ang anchor ay natagpuan sa isang lugar na malayo sa anumang kilalang barko. Napansin ng mga divers na ang anchor ay napapaligiran ng mga coral na tila tumubo sa hugis ng spiral. Nang iniyahon nila ito ay napansin din ang mga nakakapit na maliliit na buto na tila nagmumungkahi na may isinagawang ritual o seremonya sa paligid nito. Ang misteryo ay lalo pang lumalim nang makita ang detalyado at kakaibang ukit sa anchor. Ang pagkakatuklas sa Ancora Sista Twista ay nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa kasaysayan ng tao at ang relasyon nito sa dagat. Kung totoo na ito'y ginamit sa mga ritual, maaring ipakita nito ang takot at pagsamba ng mga sinaunang tao sa karagatan. Para sa kanila, ang dagat ay hindi lamang isang lugar ng paglalakbay, kundi isang kapangyarihang kailangang igalang. Number 6. Bimini Road. Sa ilalim ng asul na tubig malapit sa Bahamas ay natuklasan ng isang structure na naging palaisipan para sa mga scientists at researchers. Tinatawag itong Bimini Road na isang hanay ng malalaking bato na tila maingat na inayos na parang kalsada. Samantala, noong 1968 ay isang grupo ng divers na pinamumunuan ni Dr. J. Manson Valentine na isang kilalang archaeologist ang nakakita ng Bimini Road malapit sa isla ng Bimini. Kasama niya ang mga sikat na diver na sina Jack Smayol at Robert Angove. Sa ilalim ng tubig ay nadiskubre nila ang isang hanay ng malalaking bato na maayos ang pagkakahanay na animoy ginawa ng tao. Ang tanong nila, sino kaya ang lumikha nito at ano ang dahilan? Kaugnay pa nito, ang Bimini Road ay binubuo ng mahigit 600 meters na linya ng malalaking bato na may sukat na halos 2 metro ang haba bawat isa. Ang ilan sa mga bato ay nakapatong sa iba na parang bahagi ng isang kalsada o pader. Ang mga bato ay nasa lalim na 5.5 meters mula sa ibabaw ng tubig at tila dinisenyo upang magmukhang maayos at magkakaugnay. Dahil sa itsura nito ay maraming naniniwala na ito ay gawa ng isang sinaunang sibilisasyon. Gayun din naman, maraming tao ang naniniwala na ang Bimini Road ay bahagi ng alamat ng Atlantis na isang sinaunang kontinente na sinasabing lumubog sa dagat. Ayon sa philosopher na si Plato, ang Atlantis ay isang makapangyarihang sibilisasyon na bigla na lang nawala dahil sa isang napakalaking sakuna. Ang hula ng psychic na si Edgar Cayce ang lalo pang nagpaigting sa paniniwala tungkol dito. Sinabi niya na bago matapos ang 1960s ay matutuklasan ang bakas ng Atlantis malapit sa Bahamas. Nang matuklasan ng Bimini Road noong 1968 ay maraming naniwala na ito ang katuparan ng kanyang hula. Habang marami ang naniniwala na ang Bimini Road ay likha ng tao, ay may mga eksperto namang nagsasabing ito ay natural formation. Ayon sa mga geologists, ang mga bato ay maaring nabuo sa tinatawag na beach rock formation, isang proseso kung saan ang mga sediments sa mababaw na tubig ay tumitigas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang symmetrical form ng mga bato ay mahirap ipaliwanag ng kalikasan lamang, kung kaya't nananatili ang debate kung ito ba ay natural formation o gawa ng sinaunang tao. Number 7. Colossal Squid. Sa ilalim ng napakalawak at madilim na karagatan, kung saan ang lamig ng tubig ay tila yumayakap sa iyong katawan, ay naninirahan ng isang nilalang na tila galing sa mga alamat, ang Colossal Squid. Ang Colossal Squid o Mesonychoteuthis hamiltoni ang pinakamalaking squid na natuklasan ng tao. Isa itong nilalang na kilala hindi lang sa laki kundi sa lakas at kakaibang anyo. Ang mga mata nito ay kasing laki ng isang bola ng volleyball na tumutulong sa kanila upang makakita sa ilalim ng napakadilim na dagat.
Ang kanilang mga tentacles ay natatangi dahil may mga kawit itong matutulis na ginagamit sa paghuli ng kanilang mga biktima. Samantala, noong 2007, habang nanghuhuli ng isda ang isang grupo ng mga mangingisda mula sa New Zealand sa Ross Sea, ay aksidente nilang nahuli ang isang halos buo pang colossal squid. Tumimbang ito ng halos 495 kilograms at may haba na umaabot sa 4 meters. Ngunit sinasabi ng mga scientist na ang iba pang colossal squid sa kalaliman ay maaring umabot ng 10 meters ang haba. Ang Ross Sea, kung saan ito natagpuan, ay isang malamig at napakalalim na bahagi ng Southern Ocean malapit sa Antarctica. Isa itong lugar na bihira pang nararating ng tao at tahanan ng mga kakaibang nilalang na hindi pa lubos na nauunawaan. Subalit bago pa natuklasan ng colossal squid ay matagal nang may mga kwento tungkol sa higanteng squid na tinatawag na kraken. Sa mythology, ang kraken ay sinasabing kaya nitong sirain ng malalaking barko at hilahin ng mga ito pababa sa kailaliman. Para sa maraming mandaragat, ang kraken ay simbolo ng takot sa dagat. Nang makita ang mga remains ng higanteng squid sa tiyan ng mga sperm whale noong 19th century, ay unti-unting napatunayan na ang mga halimaw na ito ay hindi lamang gawa ng imagination kundi tunay na nilalang. Gayun din naman ang colossal squid ay isang mahalagang bahagi ng ecosystem sa ilalim ng dagat. Isa itong predator na kumakain ng isda at iba pang hayop sa kailaliman. Ngunit ito rin ang pangunahing pagkain ng mga sperm whale. Ang kanilang buhay ay nagpapakita rin kung paano nag-a-adapt ang mga hayop sa malamig, madilim at high pressure ng kailaliman. Number 8. Underwater circles. Sa ilalim ng dagat malapit sa Okinawa, Japan, ay natuklasan ng kakaibang mga bilog na tinatawag na underwater circles. Ang mga ito ay hugis bilog na may detalyadong disenyo. Dahil sa ganda at husay ng mga ito ay inakala ng marami na gawa ito ng tao o ng isang mahiwagang nilalang. Pero sino o ano nga ba ang may likha nito? Samantala noong 1990s ay isang grupo ng mga divers at underwater photographers ang nakakita sa mga bilog na ito. Nasa lalim itong 25 meters sa ilalim ng dagat. Ang bawat bilog ay halos 2 metro ang laki at ang gilid ay parang tinik. Napakadetalyado ng disenyo kaya inakala ng marami na baka may kaugnayan ito sa mga alien o ibang misteryo ng karagatan. Dahil sa kakaibang itsura ng mga bilog ay naging paksa ito ng maraming pag-aaral at teorya. Subalit maraming taon ang lumipas bago natuklasan ang totoong dahilan ng kanilang pagkakabuo. At noong 2011 ay natuklasan ng mga marine biologists na ang mga bilog pala ay gawa ng isang maliit na isda at ito ang male pufferfish. Sa una ay mahirap paniwalaan na ang ganito kagandang disenyo ay gawa ng isang maliit na isda. Ngunit sa pag-aaral ay nakita na ginagamit ng male pufferfish ang kanyang katawan at palikpik upang iguhit ang mga bilog sa buhangin. Gayun din naman, ang paggawa ng bilog ay bahagi ng ritual ng panliligaw ng isda. Ang mga bilog ay nagsisilbing paraan ng lalaki para maakit ang babaeng pufferfish. Kapag mas maganda at detalyado ang disenyo ng bilog ay mas mataas ang tsansa na piliin siya ng babae. Ang gitna ng bilog ay malambot na buhangin na magsisilbing lugar kung saan mangingitlog ang babae. Ang gilid naman ay proteksyon laban sa alon at sa iba pang hayop. Sa kabila nito, ang discovery na ito ay isang mahalagang paalala na kahit ang mga maliliit na nilalang ay may kahanga-hangang kagalingan. Ito rin ay paalala na ang mga nilalang sa dagat ay may sariling paraan ng pamumuhay. Kahit gaano kaliit ang isang hayop, ay may kakayahan itong gumawa ng magagandang bagay upang mapanatili ang kanilang lahi. Number 9. Megalodon. Noong unang panahon ay may isang nilalang na naglalakbay sa ilalim ng malalawak na karagatan. Ang megalodon na nangangahulugang malaking ngipin ay ang pinakamakapangyarihang nilalang sa dagat na nabuhay noong sinaunang panahon. Sa laki at lakas nito ay walang sino man o anuman ang nakatakas sa mga pangil nito. Subalit sa kabila ng pagiging hari ng karagatan ay nawala rin ito sa kasaysayan ng mundo. Ang megalodon ay isang uri ng shark na itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan. Ang haba nito ay umaabot sa 60 feet na kasing haba ng 5 bus at ang timbang ay tinatayang higit sa 60 tons at halos kasing bigat ng isang Boeing 737. Ang panga nito na kayang bumuka ng hanggang 10 feet ay napakalakas. Ang mga ngipin nito na halos 7 inches ang laki ay matalim na parang kutsilyo. Kaugnay pa nito, ang megalodon ay namuhay mula 23 hanggang 3.6 million years na ang nakalilipas sa panahon ng Miocene hanggang Pliocene. Sinasabing ito ay laganap sa mga karagatan sa buong mundo. Ang mga fossil nito ay natuklasan din sa iba't ibang locations, kabilang ang North America, Europe,
Asia at maging sa mga karagatan malapit sa Pilipinas. Sa kasagsagan ng panahon nito, ang megalodon ay nanirahan sa parehong mainit at malamig na tubig, partikular sa mga rehiyon na mayaman sa pagkain tulad ng balyena at iba pang malalaking marine mammals. Dagdag pa rito, ang unang mga bakas ng megalodon ay natagpuan noong 17th century sa anyo ng mga higanteng ngipin. Noong una ay pinaniniwalaang ito'y mula sa mga dragon o mythical creature. Ngunit nang maunawaan ng mga scientist noong 19th century na ang mga ngiping ito ay pag-aari ng isang shark, ay nagsimula ang malawakang pag-aaral tungkol sa megalodon. Ang fossil record ng megalodon ay limitado lamang sa mga ngipin at jaw. Dahil ang mga kalansay ng shark ay gawa sa cartilage na bihirang mag-fossilize. Gayunpaman sa pamamagitan ng laki ng mga ngipin nito at paghahambing sa mga modernong shark tulad ng great white shark, ay nagawang buuin ng mga paleontologists ang image ng halimaw na ito. Number 10. Giant Eyeball. Noong October 2012 ay isang kakaibang tanawin ang gumulat sa mga taga Pompano Beach, Florida. Habang naglalakad sa buhanginan, ay isang mangingisda ang nakakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang napakalaking mata na halos kasing laki ng bola ng softball ang nakalatag sa dalampasigan. Ang itsura nito ay sariwa at agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Tanong ng mga tao, saan nanggaling ang mata na ito at anong nilalang ang may-ari nito? Samantala, ang giant eyeball ay kulay blue at makintab na para bang ito ay mula sa isang sea creature na napakalaki. Agad itong inireport sa mga eksperto mula sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Dahil sa kakaibang itsura ng mata ay maraming haka-haka ang lumabas. Sinasabi ng ilan na maaaring ito'y mula sa isang higanting squid, isang dambuhalang shark o baka naman sa isang hayop na hindi pa natutuklasan. Kaugnay pa nito ay dinala ng mga eksperto ang mata sa laboratory para masuri. Gumamit sila ng iba't ibang technology upang matukoy kung kanino ito galing. Matapos ang pagsusuri ay napag-alaman nila na ang mata ay mula sa isang swordfish na isang napakalaking isda na kilala sa bilis at lakas. Ang swordfish ay maaring tumimbang ng hanggang 450 kilograms at madalas matagpuan sa malalalim na bahagi ng dagat. Ayon sa mga eksperto, maaring natanggal ang mata habang hinuhuli ang isda ng mga mangingisda. Naanod ito ng alon hanggang sa umabot sa dalampasigan. Gayun din naman dahil ang mga hayop sa dagat ay madalas naninirahan sa madilim na kailaliman, ang kanilang malalaking mata ay tumutulong upang makita ang kanilang biktima o makaiwas sa panganib. Ang malalaking mata ay nagbibigay daan din sa kanila na makakita ng malinaw kahit sa kaunting liwanag.